we will file a supplemental petition to the Supreme Court, no? Reiterating our petition for mandamus for the COMELEC to implement the manual counting of votes as mandated under Section 31 of Republic Act 9369 in relation with, insofar as overseas voting is concerned, Sections 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Yun po ang aming pananawagan. So many complaints have been aired to us, have been relayed to us concerning the irregularities and non-accuracy of the results of the election. Even the process itself is questionable. And ang amin pong ipaalam sa inyo ay hindi po humihinto ang Duterte 7 sa kanilang laban para sa bayan, no? Ang gusto po naming mangyari ay ganito po, para diretso na tayo sa usapan natin. Ang gusto naming mangyari ay i-implementa ang batas, Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic, pero pagbilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. Ito po ang nakasaad sa ating batas po under Republic Act 9369. Kaya nga, kami po ay nananawagan noon pang early 2025 na i-implementa ito. And meron ding isang grupo na nag-file na nga earlier than us, mga February of 2025, na i-implementa din yung Section 31 of 9369. Kasi nga po, ang unang batas natin, yung Republic Act 8436, it implemented full automation. Okay? Pero yung full automation na yun, nakikita natin na merong mga problema yun dahil sa hacking, dahil sa mga malwares. Kaya inaminda po ito at nakasaad po sa ating batas ngayon na supposedly kailangan manual counting po ng mga balota sa precinct level. Tapos pagkatapos niyan, electronic na lahat ng transmission at saka consolidation of votes. Pero hindi po ito sinunod. Kaya nga po, meron tayong mga 16.8 million overvotes na nakikita natin. And reportedly, 18 million po ito lahat. Ang ibig ba sabihin nito, ganun po kadaming bobo ng mga Pilipino na hindi po sila marunong bumoto, no? At ang dami pong mga irregularities na nakikita natin na kung magboto ka, hindi po nakikita doon sa VVPAT. Isa na po doon itong aming kasama po, kandidato na may big chance of winning, Attorney Raul Lambino. Alam niyo kung anong nangyari sa kanya. Doon din sa online voting, ang dami pong mga reklamo kasi iba po ang lumalabas sa kanilang mga resibo, no? And supposedly yung encryption is provided against third persons, but this is the only system in the world where you are encrypted against yourself, no? So yung sistema po ay hindi po siya credible. Yun po ang aming pananaw at labag po ito sa batas. Kaya nga po kami ay maninindigan. Gaya ng sinabi ko na 2 days ago or 3 days ago na mananawagan kami ng manual counting of votes para ibalik po ang pagtitiwala ng mga tao sa ating sistema. Ang Commission on Elections po ay itinatag ng ating konstitusyon para magbigay sa atin ng honest, free, credible elections. Since yung elections po marami masyadong question, so hindi na po ito ang mandato. Hindi ito in accordance with the mandate of the 1987 Constitution. So kinakailangan may gawain ang Commission on Elections, kailangan i-exercise niya ang motu proprio powers niya. Ano yung motu proprio? On its own. Since there is
a widespread complaint against the credibility of the elections, then on its own, the Commission on Elections can order a manual counting of votes, and our basis is Section 31 of Republic Act 9369. Batas po ito. Hindi po pwede sabihin na hindi ito inimplementa. Article 7 of the new Civil Code, alam po lahat ng mga law students that laws are only repealed by subsequent ones. And its non-observance is not excused by practice to the contrary, custom, or other reasons. So, under Article 7 of the new Civil Code, kailangan i-implementa po ang Section 31. Kaya nga po, yan ang aming pananawagan. Kung sino man po ang matatamaan nito, wala po, hindi po yun ang aming iniisip. Ang iniisip po namin ay ang kapakanan ng bayan dahil kailangan natin na magtiwala ang sambayanan sa proseso ng ating eleksyon. At prinoproteksyonan din namin yung ating upcoming 2028 elections. Imagine kung ganito pa rin ang ating sistema sa 2028 elections. Baka po magkagulo na talaga tayo. Kaya iwasan natin ang gulo, iwasan natin kung anumang mga misunderstandings natin, i-implementa lang natin ang batas. Yun po ang aming pananawagan, yun po ang pananawagan ng PDP Laban, yun po ang pananawagan ni Pastor Apollo Sigibuloy, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lampino, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JV Hinlo, Philip Salvador, and Dr. Richard Mata. Yun po ang aming pananawagan. At kung meron pa kayong mga ebidensya of any irregularities, ipadala po ninyo doon sa Vote Guard, no? Yun pong itinayo ng JMC Law School to record everything. Ipadala po ninyo doon para ma-record po natin lahat po ito. Ang gagawin namin ganito po, para malaman ng mga taong bayan. Ngayon, nag-press con kami, mananawagan ng manual counting of votes. Later po, mag-file kami ng manifestation sa National Board of Canvassers, no? Reiterating our polite, if not persistent, but serious call for the Commission on Elections to conduct a manual counting of votes. And then thereafter, we will file a supplemental petition to the Supreme Court, no? Reiterating our petition for mandamus for the COMELEC to implement the manual counting of votes as mandated under Section 31 of Republic Act 9369 in relation with, insofar as overseas voting is concerned, Sections 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Yun po ang aming pananawagan.